Okay, so alright, so Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. So today we will be discussing about the simple stresses in deformable bodies of the engineering mechanics or statics. So this is applicable in the internal forces. So today we will be having the actually loaded topic. So ibig sabihin pag actually loaded na actual load is actual. Ibig sabihin into one ano lang siya axis, in one or in single axis yung load na nag-act. So, okay. So today we will be having a simple stresses. So the problem says calculate the normal stress in each segment of the given actual load shown. So kasi may tinatawag din tayong bearing stress, madami tayong torsional stress na tinatawag. Okay, so discuss muna natin what is normal stress. Yung normal stress kasi is ganito yan eh. For example, we have a beam or a column or a body or an object. Kunyari foundation to. Tapos nag-act dito yung load. Yung load natin is denote as usually not F but P. Okay? Of course, pag prines mo itong portion na to, magkakaroon siya dito ng stress sa area na yan. Okay. Once na nagka-stress, na-stress siya, ibig sabihin, magkakaroon siya ng deformable or deformation. Ito ngayon yung kanyang magiging deformation. Yun. So, the force, the stress, actually yung deformation is iba pa yan sa stress depende pa yan sa, parang ano lang yan eh. Pag yung mahilig ka mag-stress eating, yun. Kasi ito, tataba ka dyan magiging bulky yan. Yan. Pag mahilig kang mag-stress eating, charot. So, ganito yan. So, ibig sabihin na stress yung dito lang. Yung deformation is nag-act na into depende na sa kanyang haba. So, dito lang muna tayo mag-focus sa ating deformation. So, the stress here is equal to the force tapos yung perpendicular area. Kung perpendicular area yung kanyang nakuha ng force, yun yung magiging stress niya. That is the formula for the stress. Okay? Since nasa normal stress pa lang tayo, ibig sabihin nito sa engineering, nasa first year pa lang tayo. Normal pa lang yung stress. Hindi pa tayo, hindi pa pangmalakasang stress. Normal pa lang. So, this is the formula for the stress. Yun lang yung dapat natin tandaan, that the stress is equal to the force over the area. Okay? Okay, so dumako naman tayo dito. So, ito ngayon yung magiging loadings. So, we have here a 90. So, binatag-batag ko na kasi in each segment daw. So, ibig sabihin dito sa problem nito, we have the long length of 1.3 feet. And itong area, itong 1.2 inches squared is equal to the area yan. Mga area ito. Yan. Ito yung mga haba nila. Tapos, so, dito, meron tayong 400 pounds. And, meron tayong dito 900 pounds. So, when I isolated the object or this segment, ganito yung kanyang magiging itsura. So, by applying the equilibrium, di ba pag equilibrium, ano yung mangyayari? Ito papuntang left, ito papuntang right. So, ibig sabihin,
meron pa tayong dito natitira na 500 pounds. So, ma-apply lang kasi by equilibrium, yung ma-apply lang dito is 400 pounds. Diba? So, since 900 pounds yung nandito, so, ibig sabihin, may sumusobra pa na force na 500 pounds papunta dito. Okay? So, yun yung mangyayari sa kanya. Since ito is hinihila siya papalabas ng kanyang object, that would give you the tension force. Okay? So, ibig sabihin, matitension siya. Kasi mag-i-elongate yan. Ganun. Diba? Mag-i-elongate siya. Ganun. So, matitension siya, hinihila siya. Ninipis. Okay? So, ganun yung ating nangyari dyan sa internal force na yan. So, by the formula, the stress, or tinatawag natin sigma, is equal to the force P over the area. Okay? So, ano yung force dyan na nag-a-act sa atin? That is the 400 pounds. Not the 500 pounds, ha? Yung mag-a-act dyan is yung 400 pounds. Divided by 1.2 by this area, we will give you the 333.33 pound per inches squared. Kasi this would be pounds over inches squared, or yung tinatawag natin na PSI. Yung PSI, that is pound per squared inch. Yun, PSI. Okay? So, since nakuha na natin itong unang segment, yung normal force, that is a normal force, kasi ito mayroon din tayong tao, depende yan sa notation natin. Pero pag normal force, that is a sigma. Okay? So, yan yung pag-apply ng ating axial load. So, how about for this segment naman? Yung ating segment na yan, di ba may 500 tayo kanina na natira? Yun yung naman yung maa-apply dito sa ating pangalawang segment. Hindi na yung 900. Kasi yung 900, nakuha na nito. Nakuha na niya. So, dito na, bagli yung magiging resultant force na lang dito is itong 500 pounds. So, I hope nakuha nyo yan or nagets nyo yan. Ano? Yung ibig sabihin ko, based yan sa ating equilibrium. Okay, so mayroon tayong 200 pounds dito. Yung 200 pounds dito is nag-act dito sa ating pangalawang segment. Okay. Since mayroon tayong 500 dito, 500 din, 200 dito. Tapos may nag-act tayong force na 700 pounds. So, ibig sabihin, kung i-combine ko tong dalawa, magiging 700. Diba? So, ibig sabihin, equilibrium pa din yung ating force. Kasi, papuntang to the right, yung 500 plus 200, it would be 700. And, meron tayong papuntang to the left na 700 pounds. Kaya lang, is hindi natin pwedeng i-apply natin dito yung ating 700. So, ibig sabihin lang dito, kasi nandito na siya sa halos pangatlong segment. So, ganito yung mangyayari naman dyan. Ito yung 700 minus the 200. Yung gagawin natin. Kasi ipipress niya ito eh. Tutulak niya papunta doon. So, syempre, this would be 700 minus 200. That would give you 500 pounds. Okay? So, ang mangyayari naman dito sa kanya is compression. Yan. Makukompress kasi siya eh. Diba? Ganito yung mangyayari sa kanya. Makukompress. Kasi tutulak niya to eh. Yan. Makukompression. Kaya compress yung magiging itsura niya. So, yung ating magiging force dyan is na mag-a-act is 500 pounds. So, 500 pounds divided by 1.8. Okay? So,
Sir, ano yung kinalaman naman dito sa ating 1.6 feet, 1.7 or sa length niya? Actually, hindi pa natin ma-apply yung ating length dyan kasi hindi pa tayo pumapalo sa deformation or sa elongation. Once na pumalo na tayo sa elongation, yan yung ma-apply naman yung ating mga length na yan. So, dito pinag-uusapan lang muna natin yung stresses. That the stress is equal to the force over the area. Yun lang yung ating magiging formula. So, the normal stress is equal to 277.778 PSI. Okay? Ganun yung ating mangyayari sa kanya. Okay? So, baka sabihin nyo dito na 700 yung force natin, ha? So, hindi siya 700. 500 lang yung ating mag-a-act dito. Okay, how about for this one? For this one naman, sa pangatlong segment, okay. So, kanina kasi may 500 tayo, di ba? 500 na sobra. Tapos, meron din tayong 200 pounds. So, ibig sabihin, once na i-combine ko itong dalawa, we have 700 pounds. So, yung 700 pounds na yan is papunta to the right. At saka meron tayong 700 kanina dito na 700 papuntang to the left. So, that would give you equilibrium and that is also a compression. Okay, so itong segment na yan is mako-compress. So, from the formula na naman is stress is equal to the force over the area. Ulit-ulit lang yan. Lahat ng stress is equal to the force over area. So, yun lang yung magiging basic formula dito sa ating deformable bodies. Tapos, lalagyan na lang yan mamaya about the elongation. This is the PL over I naman. Okay, so, we have the 700 over 1.6. So, yung challenge dito is paano mo hahanapin ngayon yung force. So, kung wala kang background talaga sa equilibrium, yun yung mahihirapan ka. Kasi dito walang problema sa area din. Kasi yung area mo naman is almost even na yung mga area mo. Yung area mo, that would be, pag normal stress, that is a perpendicular to your force. Okay, yun yung magiging, mo lang dito, magiging problema mo, yung pagkuha ng force. Kung hindi, kaya, yan tawag dito, prerequisite ito sa statics of rigid bodies. So, kasi pag hindi mo talaga alam yung equilibrium, ay wala nga ka dito. Although the formula naman is napakasimple. Diba? Napakasimple naman talaga ng formula. Yung formula natin is ito lang. Mas mahirap pa dito yung calculus, yung algebra, ang dami mong tatandaan. So, ito lang yung tatandaan. Force over area. That is stress. So, di ba? Ganun dito yung static eh. Madali. Okay?